siguro mas maganda na magsimula ito mismo sa Malacanang press corps, I mean sa Malacanang press officer natin, ano? Kasi mahirap kuminsan na si mismong Claire Castro siya yung nagpe-peddle ng mga fake news, ano? And mahirap, no, na dapat yung palace press officer ang nagbibigay ng katotohanan, pero mahirap kung siya mismo ang pinanggagalingan ng mga mga fake news, no, na madalas naman talaga namumutaw sa kanya mga labi. Nakadagdag pogi points po ba o dagdag kredibilidad, dagdag puntos sa imahe po ng kasalukuyang administrasyon lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang pag-jumping jack po? Ako po naniniwala ang sakit niya ay sa internal, ano, meaning sa kung totoo man na meron siyang diverticulitis that affects the intestines very well, no. And I think yung sakit niya wala naman sa paa, wala naman sa externalities niya, no. So madaling gawin, ano, madaling i-project yung gano'n na malakas ka, no. Pero point is, I think what is important here is magbigay talaga ng medical bulletin, ano. Ibigay talaga yung galing sa doktor na authenticated at para malaman din natin yung kanyang tunay na kalagayan. Kasi yung pagpapakita na ikaw ay tumatakbo, anybody could do that. Pero what we are looking for here is the truth coming from a medical expert, a medical practitioner that will attest that the president is in a good state of health, no? And mas maganda rin sana kung hindi lang good state of physical health, mas importante yung good state of mental health, no? Because that is something na kailangan talaga natin. And if the talks are true about the president being a cocaine user, definitely his mental and emotional state is going to be very much impaired by the substances that he's using. So I think kailangan yung medical bulletin or yung medical report na ibibigay sa atin comprehensive and at the same time very very detailed, no? At hindi lamang ito na ipapakita kagaya nito sa paglalakad, pagja-jumping jack niya, no? Dahil maaaring yung kalusugan na tinitingnan natin dito is supposed to be something that is holistic. You know, yung total well-being niya, physical, mental, even emotional state, no? Kinakailangan masiguro natin that is fit to lead. Opo, kasi ginawa din ata, hindi naman pagja-jumping jack yung ginawa ng tatay niya, pero meron ding ginawa na nagpapatunay na wala siyang sakit, pero yun pala, yun nga, napatunayan na meron niyang sakit. Pero after po nito, naghamon po siya. Dati siya yung hinahamon na, sige, kung hindi nga totoo yung sinabi ng ate mo, na meron kang sakit at the same time yung pag-take ng drugs, mag-hair follicle drug test ka nga. Siya rin, meron siyang challenge din ngayon na sige nga, sabayan niyo ako ng exercise, mag-gym tayo, mag-weights tayo, tingnan natin kung sino ang yung mga ganun na mga challenge. Well, maraming mga nag-accept ng challenge na yon. Pero yung challenge sa kanya, to the point na meron pang dumulog ngayon sa Korte Suprema nga para nga doon sa estado ng kalusugan ng Pangulo. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? Well, definitely, no. Unang-una, nung napansin ko lang, nung siya ay medyo tumalon, parang dalawang jumping jack lang yata, tapos nagsalita siya. Very apparent na medyo nandun yung hingal, na talagang medyo hinahabol niya yung kanyang hininga. And that's just two jumping jacks, no? And yeah, well, we take into consideration that the president's age, hindi naman talaga siya na bata. Pero yun nga, binabanggit natin dito kasi is that yung overall health is very, very important. And yeah, if it's really up to the challenge, then siguro dapat unahin yung unang challenge ng hair follicle test kasi this is really what the entire country is waiting for a very long time already. No? Kaya lang hindi niya magawa or hindi niya ginagawa for whatever reason.
And that is something that is unacceptable sa atin bilang taong bayan na kanyang pinaglilingkuran. And iklaro ko lang na itong na mga declaration ng kanyang estado ng kalusugan, this is guaranteed in the Constitution. No? And it's not just a matter of it's just a matter of us telling or requesting. This is a matter of the president, not even a prerogative on his part, but it is a matter of constitutional duty na ibigay niya sa atin yung tunay na estado ng kanyang kalagayan. No? So hindi ito kumbaga para sa akin hindi ito selective. Kung kailan niya gusto at kailan niya ayaw, kung pwede niyang gawin. It is really a matter of necessity na alam natin yung tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Dahil nga dyan sa issue na yan, Prof, ay mas pinaigting pa nga ngayon ng gobyerno yung paglaban po sa pagpapakalat ng fake news. Paano ho ba ito? Ano bang magiging ano bang mga paraan? Paano na hindi magiging tool ito para mapatahimik po yung kritisismo? Well, number one, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng mga effective fact-checking and verification mechanisms. No? Mas maganda kung interagency ito. No? DICT could actually help. The PCO could actually help. The Philippine Information Agency could also help in this regard. No? And I think ito naman problema kasi ng fake news is really something that does not know any political color. No? Ibig sabihin, kahit naman yung nasa kabilang panig or nasa mga Duterte or Marcos side, parehong po pwedeng maapektuhan ito. Nga lang, kinakailangan siguro na talaga mapaigting natin yung kampanya laban dito. And if the government is really serious about this, then they could definitely file charges or probably imprison people that will be charged of this crimes, no, primarily. Kasi talagang nakaka-apekto to lalong-lalo na doon sa pagkakaroon lalo natin ng divisiveness or pagkakawatak-patak natin. Mas maganda talagang ma-resolve itong issue na to. And siguro mas maganda na magsimula ito mismo sa Malacanang press corps, sa Malacanang press officer natin. Kasi mahirap kuminsan na si mismong Claire Castro, siya yung nagpe-peddle ng mga fake news. And mahirap na dapat yung palace press officer ang nagbibigay ng katotohanan. Pero mahirap kung siya mismo ang pinanggagalingan ng mga fake news, na madalas naman talaga namumutaw sa kanyang mga labi. Opo. Isang kongresista po, itong si Congressman Paulo Marcoleta ay kinwestiyon po yung credibility po nitong si Ramil Madriaga during the hearing. Pero ang chairperson po ng House Committee on Justice ay nagbigay ng pahayag na strike out po itong may siguro ilan po kayo nandoon mismo strike out from the record itong statements po o naging pahayag ni Congressman Paulo Marcoleta. Ano po ang naging demeanor po doon, Prof? Well, definitely, kapag hindi sang-ayon doon sa kanilang narrative at hindi nila kakampi at alam nila na identify doon sa opposing camp, it does not really stand a chance for them. Pagpapakita na very arbitrary yung kanilang pagdinig na ginagawa, at yun nga yung sinasabi nila na presensya ng neutrality. There's really no such thing as that. Actually, hindi lamang si Representative Paulo Marcoleta ang pumatang dito. I think there are several other congressmen. I was there actually as I was doing. Representative Nazal, Robert Nazal of Bagong Henerasyon also made the same comments na yung questionable talaga yung credibility nito ni Madriaga. So problema lang kasi syempre itong Justice Committee na to, ewan ko ba tinatawag nating Justice Committee, para sa akin it's really more of an injustice committee, because they're not being fair, they're not being neutral. So I really expect na talagang i-strike out nila itong mga binanggit ni Representative Paulo Marcoleta. But if kung gusto nila na magkaroon ng
impression yung taong bayan na hindi ginagawa nila na 'to, eh, para talaga sa paghahanap ng katotohanan at ng accountability, then I think they should, pave the way or give some sort of leniency sa lahat ng iba't ibang sektor or sa lahat ng iba't ibang anggulo 'no, regardless of the political color, para talaga makapagsalita naman at hindi lang sila yung, nagmo-monopolize ng discussion. Well, anyway, it's their show. I call it their show 'no, kaya siyempre 'pag palabas mo gusto mo ikaw ang bida, no, it's as simple as that. Opo. Pero natanong, ito bang nangyari kahapon ay nakontrol ba nila? Naging, baga marami ho ba sa mga kongresista ngayon ang sumusuporta nitong mga naging pahayag ni Ramil Madriaga laban po dito sa pangalawang Pangulo? Well, I think if the goal really of this proceeding is to convince congressmen, no, especially those that have already changed their minds from the previous 19 Congress who decided to vote for the impeachment of the Vice President. I don't think no amount of Madriaga or whatever perfectly woven story will make this congressman change their minds right now. Remember, it's not just simply about believing this stories of this person, not even the members of the Justice Committee convincing them, but it's really a matter of their own political survival. So what I mean is that if these people are thinking of 2028, the logical thing, based on the pre-existing surveys, is to number one, align themselves with the vice president. So why are they going to change their minds just because of the stories of this guy Madriaga? So para sa akin, nakapagdesisyon na itong mga congressmen na to, and no amount of theatrics or whatever show will make them change their minds. So kaya nga ang maganda rito is pagbotohan na. Enough of this theatrics. At magbotohan na tayo para malaman at makita na. Kasi ang sa tingin ko, alam niyo, habang pinapatagal nila tong pagbobotohan na to, ginagamit nila maaari yung pagkakataon para sa mga ganitong mga palabas, at the same time para ma-position yung mga isipan ng taong bayan na talagang may pagkakasala yung ating ikalawang Pangulo. At the same time, maaaring ginagamit nila ito para mas makakuha sila ng mas maraming mga tao na susuporta sa kanila. In short, ginagapang nila yung mga ibang kongresista para bumoto pabor sa kanilang posisyon. Pero if they're very confident, as how they were confident last year, bakit hindi na lang nila kagad pagbuto? Magkaalaman natin. Opo. Prof, bago po sa ibang mga issues, ipasa ko muna kay Partner Admiral para po sa mga karagdagang katanungan. Prof, magandang umaga.